Pilipinas and good morning world sa ating mga kabayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana ay kalan tayo dyan, magandang ating gising at sa kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi po itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning mag-praise ni Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at sana panood mo ang vlog ni Sir Ivan, okay? Baka sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nagkakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa, sa kalang trabaho, at kabalan po, guys sa mga trabaho, welcome dito sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jelebe TV. Kung sa mga kabayan, pag-uusapan natin yung mga karami dyan sa Pilipinas, mga nangyari po sa loob-labas ng politika, at pag-uusapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Welcome mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, kumusta ang lahat? How are you today? Well, sana po nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa mga kabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante mga kabayan ay hindi tayo mawala ng pag-asa at sana mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw. Okay? So before tayo mag-start po natin talakayan ng araw, well, syempre, i-greet muna natin po yung mga kabayan natin na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito po sa ating lista mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Sir Alexander, Brian, Christian, Daniel Pola. Greetings from EW Tet Roque. Again, happy birthday. So isa po sa ating pag-usapan mga kabayan, ay ito pong grabe na pangungutya nila at pangbabash dito kay BBM sa presidente natin. Ito po ay tungkol po sa mga nakita natin sa balita na kung saan sunod-sunod dito yung nasabat na mga drogas na halos umabot na po dito ng 4.4 tonelada na drogas mga kabayan. So kung i-convert natin yan into street value, halos yan aabot po ng 30 billion pesos mga kabayan. Tingnan nyo, ang laki po, 30 billion pesos. Pero dito, grabe yung mga gunggong na yan, yung mga anti-Marcos, at saka yung iba mga rabid po ng mga didis mga kababayan, sinisisi nila dito si PBBM. Sabi nila, dahil daw na si PBBM daw yung naupo dito, mukhang wala daw ginawa mga kababayan. Mas lalo daw dito na, na lumaganap daw yung drogas, parang binabayaan lang dito yung mga drug lords, kaya nga marami dito nakikita po sa balita, yung mga drogas na halos umabot po ng billion pesos mga kababayan. Alam nyo, hindi yata nila naintindihan dito. Ito lang masasabi ko mga kabayan. Alam nyo, epektibo po ang ginawa ni BBM. Epektibo po ating presidente. Bakit? Dahil nga sa kanya ibinigay dito na mandato doon po sa NBI, sa kapulisan natin, sa Bureau of Customs, ang operation po ng NBI o yung mga binanggit ko na mga ahensya, epektibo mga kabayan. Dahil po meron nagkumpas sa kanila, si PBM po. Diba? Hindi ibig sabihin na nakikita natin siya sa kanyang mga interviews na mahinahon lang, hindi po nagmumura dito. Hindi ibig sabihin siya incompetent. Hindi ibig sabihin na hindi siya tutulong trabaho kasi siya po dito ay matahimik lang, iba po magtrabaho si BBM. Nakikita po natin yan sa ibang tao na yung mga matahimik po ng mga tao kabayan, iba ho yan magalit. So ganyan po si BBM. So tingnan nyo, epektibo pa kanyang ginawa dito. Yung operations po ng mga hinsya ng NBI, ng kapulisan natin, ng Bureau of Customs, tingnan nyo kanyang operation, epektibo talaga at marami sa itong nasabat po ng mga malalaking isda. Diba? So mamaya mga kabayan, pag-usapan po natin, ito rin tungkol po sa nangyari dyan sa gera ng Palestinian versus sa Israel mga kabayan. Kasi meron ako ditong gustong ipanawagan po sa mga kabayan natin. Also pag-usapan rin po natin, ito rin update tungkol dito sa issue ng scamming po ni Yexel Sebastian at kasama po dito ang kanyang kinakasama or kanyang asawa na si Mikey Agustin. Kasi nga alam nyo kabayan, may balita po, may update, breaking news na kung saan nakalabas na po ng bansa yung dalawa na yon. Diba alam ho natin na
marami sa ditong na biktima po na scam na halos umaabot na all in all ng 200 million pesos mga kababayan. At saka pag-uusapan rin po natin mga kababayan, ito pong nangyari dyan sa LTFRB chairman si Teofilo Guades na kung saan nasangkot siya dito sa isang alleged corruption dyan sa LTFRB. Alam niyo mga kababayan kung sino dito ang naging whistleblower, yan po mismo ang kanyang partner. Yes, ang kanyang assistant mga kababayan. So nag-decide dito si PBM na siya po dito isuspindi lang muna para magkaroon dito ng proper investigations. At kapag magkaroon dito or kapag makakuha dito ng mga solido po ng mga ebidensya na iba to dito kay Guades mga kababayan, siya po dito ay kakasuhan. Pero marami kasi dito nagsasabi kung bakit daw hindi to tinanggal po sa kanyang pwesto at hindi po ito ikinulong. Siyempre, meron pong proseso ho yan mga kababayan. Baka kasi hindi nila intindihan. Yan po muna isuspindi at saka magkakaroon dito ng investigation at saka kakasuhan. Then after that, dyan na po mag-decide po yung justice system ng mga kababayan. So of course, pag-usapan natin yan mamaya at marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, palagi tumuran nilang bago ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At syempre, before tayo mag-start po ang ating balataan ngayong araw, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kumusta rin mga kababayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Heart to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And girls, thank you so much sa maratoning viewers, mga solid supporters ng Mr. Ivan, mga suki listing channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, welcome po natin mga kabayan ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok sa listing channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Siya nga pala mga kabayan, meron kasing bagong feature si YouTube na kung saan kung invite ko kayo na mag-like sa ating video, meron daw color na magsi-circle dyan sa icon po ng like mga kabayan. May nakita ba kayo? Like for example, sasabihin ko dito, please like our video. Magkukulay ba dyan sa baba? Meron kasi akong nakita na nag-vlog po at saka update daw ng YouTube na magkaroon daw ng effect yung icon na like button mga kababayan. So please don't forget to like, okay? So isa po sa pag-uusapan mga kababayan, ako po yung mananawagan dito sa mga kababayan natin na mga sikat, saka doon sa mga personal po na meron din pong artista na kung saan meron silang pinapanigan dito mga kababayan. Di ba merong gera po sa Israel versus dito sa Palestinians, yung Hamas group. Alam nyo, meron silang pinapanigan, sabi pa nila, I stand with Israel. Ang iba naman mga kababayan, I stand with Palestinian or I stand with Hamas. Yung ganon, alam nyo sa totoo lang, hindi po talaga natin alam kung ano ang totoong nangyayari mga kababayan. Dapat nasa gitna lang po tayo. Huwag kayong mag-umpisa ng ganon na I stand with this, I stand with them. Ganon, huwag tayo ganon mga kababayan. Huwag kayong mag-umpisa ng ganyan, pangit yan eh. Dapat biko lang ho tayo. Alam nyo kasi yung mga girian po dito or yung awayan po ng Palestinian versus doon sa Israel, noon pa ho yan mga kababayan. Panahon pa ho yan ng ating Panginoon kay Lord Jesus Christ. Sa kanyang panahon, talagang nag-aaway po yung dalawa na yan. Pero nakita natin sa mga istorya or nabalitaan natin na ang kanilang pag-aawayan ay tungkol dito sa relihiyon, tungkol dito sa politics, at tungkol dito sa agawan daw ng lupa or teritoryo. Hindi talaga natin alam mga kababayan. Sila lang po mismo, ang mga panig na yan ang nakalam ng totoo. So dapat ang gagawin ho natin ay ipag-pray lang po natin yung makabayan natin na nandun sa Israel na hindi po ito maipit sa gera mga kababayan. At meron po tayong nakita po sa balita na kung saan meron na dito na medyo na injury ng mga kababayan natin. Tsaka wag naman sana po na dadami pa po. Pero at least meron ng inilabas po na mandato si PBM na binigyan nito mandato yung DFA, yung OWA, yung DMW, yung BI na kung saan hanapin na ho lahat yung mga kababayan natin at saka dapat ilagay po
po doon sa safety na lugar. May ibinigay na po na mandato si PBBM. Pero alam niyo mga kabayan, merong sad news kasi, may nakita po ako doon sa sa Twitter or sa X na before po ako nag-vlog, meron pong isang pangalan na binanggit doon na kung na ngayon ay nagiging bihag na po or naging hostage ng Hamas group mga kabayan. Yes, meron pong isa. At saka meron na pong apat, I think apat yata or 5 na missing yung pinaghahanap pa po ng mga kababayan natin. Well, sana mahanap na po. Pero unfortunately, meron pong isa na kababayan natin na naging hostage na ngayon ng Hamas group mga kababayan. Yung ayon po sa post doon sa Twitter. Pero hindi ko pa yan i-confirm dito. So dapat na mag-confirm dyan yung DFA mismo mga kababayan. Ngayon, meron ko ipapakita sa inyo na medyo nakatakot kasi nga itong post na to na kung saan yung grupo po ng Hamas mga kababayan, abay, namumugot na po ng alam nyo na, alagang bagitin dito, pero namumugot na po, kaya lang magbasa niyan. Ito po ay galing po doon sa balita, doon po sa Twitter mga kababayan. Ang report dyan that Hamas is now ganon na Israel soldiers and uploading footage online. Meron na nakikita daw sa mga sa mga videos diyan sa Twitter at saka sa I'm not sure kung sa YouTube pero ito'y kumakalat po doon sa Twitter mga kababayan na kung saan may makita na tayo ng mga balita, may makita na tayo ng mga videos na yung tinatanggalan po ng ulo yung mga nabihag na mga kababayan. So sana lang po, let us pray. Dapat mag-pray ho tayo sa ating kababayan po na nabihag ngayon ng Hamas na sana wala pong nangyaring masama mga kababayan. At saka meron po akong nakita na balita na kung saan hindi lang po ito land war mga kababayan. Ayun, land war meaning yung nagubat dyan o nagubat na nagbarilan dyan sa labas, nagtapunan ng mga missiles o rockets, na meron din pong cyber war na nangyari mga kababayan. Yes, meron pong cyber war. Ipapakita ko sa inyo yung aking nakalap ayon dito sa nag-post po na isa dang Russian hacker na ayon dito sa balita, breaking Russian hacker group takes down Israeli government website. Sabi dito sa Killnet statement, kasi yung Killnet kasi yung nag-hack mga kababayan, grupo ho yan ng mga Russian hacker. Sabi dito, Government of Israel, you are to blame for this bloodshed. Back in 2022, you supported the terrorist regime of Ukraine. You betrayed Russia. Today, Killnet officially informs you about it. All Israeli government systems will be subject to our attacks. So hindi lang po land attacks mga kababayan, pati rin po sa cyber attacks. Alam nyo, marami pong mga magaling po na mga hacker, mga Russian hacker mga kababayan. Di ba palagi ho natin marinig po sa mga balita o sa mga videos, sa mga movies na yung mga mostly po sa mga hackers ay mga Russian. Marami talagang magaling po na mga Russian hacker mga kababayan. Pero siyempre, marami rin po naman mga Pinoy. Ngayon, may ipakita ho ako sa inyo na nag-post nito isang DDS na si Sas Makabayan, meron siyang ipakita po na isang graph na kung saan na mas marami pa po. Kung nakita natin sa graph, di ba nakita natin yung red at saka yung kulay blue Makabayan. Yung blue na yan, that is death. Ang yung red na yan, mga injuries. At nakita natin po sa graph na ipinakita po ni Sas, mas marami pa po yung mga injury at saka yung death ng Palestinian versus ito sa Israel Makabayan. So nang binasabi pa niya na hindi pa daw yan kasama yung mga undocumented po na mga death and undocumented po na mga injuries, which means mas marami pa pong bilang dyan kaysa mga talagang sa totoo makabayan or yung sa actual. At saka alam nyo kung isipin natin na maigi yung post po ni Sas na yan, parang meron siyang pinapanigan to makabayan. Para siyang pinapanigan dito, sa tingin ko lang Sas, sa tingin ko lang parang pinapanigan po dito yung Palestinians. Correct me if I'm right. Correct me if I'm wrong pala. Meron siyang pinapanigan. Yan po aking yan po aking ibig sabihin na sana huwag tayong papanig po sa mga kampo-kampo na yan kasi hindi talaga natin alam po. Huwag kayong gagaya dito kay Gal Gadot. Kasi si Gal Gadot makabayan nabasyo siya ngayon. Bakit? Meron kasi siyang post po na kung saan sabi niya, I stand with Israel. Well, normal lang po yung kay Gal Gadot kasi si Gal Gadot makabayan, may lahi ho yung Israel. 'Di ba? So sabi niya, I stand with Israel. So wag siyang gayahin po mga kababayan nating DDS diyan na maggonggong talaga kayo Makabayan natin mga artista diyan, mga sikat po ng mga personalidad, wag niyong gayahin 'yan. Tingnan niyo ang nangyari kay Gal Gadot ngayon, binas talaga siya ngayon makabayan nang katakot-takot ito na pamabatikos dahil po sa kanyang post, 'di ba? Sabi pa nga ng iba na i-boycott daw si Gal Gadot. Imposible yan. Hindi nyo naman makayang i-boycott si Gal Gadot Sikat na sikat kayo yan.
Di ba? Sana huwag yung gagayahin po yan. At saka sa ating mga kababayan po na naipit dyan sa gera ng Israel at saka versus doon sa Palestinians, pray natin mga kababayan, okay? So anyways, dyan naman tayo sa ibang topic. Pag-usapan natin mga kababayan yung issue po dito sa, alam niyo ba na meron pong balita na nakulong po si Ricardo Cepeda mga kababayan. Kilala ba natin si Ricardo Cepeda? Yung I think ex siya dito ni ex-husband ho siya ni Snooki Serna. At saka sikat-sikat ho yan na artista makabayan, pero palagi siya ditong villain, palagi siya ditong kontrabida. At ang last ko nakita siya dito na movie or yung teleserye, yung sa Probinsyano makabayan. Nakulong po dahil sa syndicated staffa. Syndicated staffa, alam niyo naman po na non-bailable ho yan. At saka katulad po dito sa mga issue ni Yexel Sebastian at saka ng kanyang kinakasama na si Mikey Agustin makabayan, papunta na rin po yan doon. Magiging syndicated staffaran po yan, okay? At meron po itong update na kung saan nalaman po ng gobyerno natin na si Yexel at saka si Mikey ay nandun na po sa Japan makabayan. So, for more details, let's watch this. Nako, tatlong mga kilalang personalities ang nasasangkot ngayon sa matatawag nating large-scale estafa or scam. Ito ay sina Ricardo Cepeda, si Yexel Sebastian at ang partner niyang si Mikey Agustin. Unahin natin itong kaso ni Ricardo Cepeda. Si Ricardo Cepeda ay isang artista na dating asawa ni Snooki Serna. Ang partner ni Ricardo Cepeda ngayon ay ang model beauty queen na si Marina Benipayo. Lumabas sa balita ngayon na inaresto at kasalukuyang nakakulong si Ricardo Cepeda dahil sa sinasabing kasong syndicated estafa. At itong kasong ito ay non-bailable. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng magpiyansa. So mananatili siyang nakakulong hanggat didinggin yung kaso at mabigyan ng hatol. Ang syndicated estafa, ang parusa dito ay life imprisonment. Kung kaya, dahil mabigat nga itong kasong ito, non-bailable ang offense na ito. Nangyayari ang tinatawag na syndicated estafa kung ang involved dito sa kasong ito ay lampas sa isang tao, maaring grupo ng mga tao ang sangkot dito sa sinasabing estafa. Kapag ganito na medyo marami-rami ang sangkot dito sa sinasabing estafa, tinatawag na itong isang large-scale estafa or syndicated estafa. Wala pang detalye kung sino ang nagsampa ng reklamo laban kay Ricardo Cepeda, pero one thing for sure, nakakulong siya ngayon. Ang dalawa pang personalities na involved din sa ganitong sinasabing scam ay ang magpartner na sina Yexel Sebastian at Mikey Agustin. Kilala itong si Yexel Sebastian sa social media at siya rin yung nagmamay-ari ng mga mamahaling laruan na kung saan meron na siyang tinatawag na toy museum. Pero ngayon nasasangkot ang magpartner na ito sa sinasabing investment scam. At karamihan daw sa mga investors na ito ay mga OFWs. Pinangakuan itong mga investors na dun sa perang i-invest nila na sinasabing minimum is 200,000 pesos, makakatanggap sila ng 5% interest monthly. Or ibig sabihin, kikita ng 5% yung in-invest nila. So iba't ibang amounts ang in-invest ng mga investors. May mga 200,000 pesos, merong 1 million pesos, at meron pang iba na umabot sa 5 million pesos ang in-invest nila. Ganon kalaki. Ngayon, ang problema kasi ngayon dito, ayon sa mga investors, wala na silang natatanggap na update sa mag-asawa. So kumbaga, nabulabog na talaga sila. Dahil siyempre, yung iba dito, ang pinang-invest nila, inutang nila yun. Maaaring niloan nila sa bangko. At buwan-buwan nila itong babayaran sa bangko para lang mai-invest dito sa sinasabing investment scheme na kung saan ang nag-engganyo sa kanila ayon dito sa mga investors ay ang mag-asawang Yexel at Mikey. Ngayon, kung sakasakali magsasampa ng reklamo itong mga investors, dawit itong mag-asawang ito. At dun sa palabas ni Raffy Tulfo, sinasabi rin ng mga investors na hindi lang itong mag-asawang sina Yexel at Mikey ang nakausap nila nung pumunta sila sa mismong tinitira ng mag-asawa, pati daw yung nanay ni Yexel. So malaking kaso ito, hindi ito isang ordinary estafa. Dahil marami ang involved dito, masasabi rin itong isang large-scale estafa. At pag ganon, non-bailable, sabi ko nga kanina, ang offense na ito. Nasasayangan ako sa both parties. Sayang yung ipinundar ni Yexel Sebastian bilang isang social media influencer. Ganon din yung career ng partner niya na si Mikey Agustin. At nasasayangan din ako dun sa pinaghirapang pera, lalong-lalo na ng mga kapwa ko OFWs. Kaya ako personally, hindi talaga ako nagpapaengganyo sa anumang investments. Dahil pera kasi yan. Alam natin pag pera, mainit talaga yan. Lalong-lalo na sa mga tao na hindi naman natin kilala personally. Kasi kahit nga minsan, kahit kamag-anak natin, naloloko pa tayo pagdating sa pera. How much more yung mga tao na hindi naman natin kaibigan personally at nakilala lang natin through the social media. Nung Friday po, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa radyo,
itong magkasintahan, sikat po ito, si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila, investment scam. And baka abutin mga po sa billions of pesos na. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before sa radio ko, kumalat to sa social media. Kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific, going to Nagoya, Japan. Hindi ko alam kung ito'y tumatakas na or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na mapigilan, I don't know, it's up to you sa immigration, gayon meron naman palang balita na kalat na ito ay marami na na-scam at inireklamo na sa NBI. Attorney Commissioner, go ahead, please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tolpo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no whole departure order. And in fact, they have no derogatory record based on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin, but there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla kasi many years ago, I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng whole departure order, if I'm not mistaken, Secretary Remulla, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary de Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. Tama po. Kanina kausap ko nga po yung Legis group ko para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na sa social media, putok na sa buong bansa na ito'y marami na naloko, siguro payagan yung Secretary ng DOJ na magpalabas ng whole departure order kasi yung pagsampa ng kaso sa piskal, mahabang proseso yan, Mr. Chair, and then iraraffle pa yung papunta sa judge, makakatakas na nga yung manluloko. Another example here is, ito pong si Ninya Mabatid, ito po ba nasa radar nyo, Attorney Tansinko, and then sa NBI, kasi ang dami na rin po mga reklamo dito kay Ninya Mabatid, yung kanyang style ay maghikayat siya ng student visa papunta ng Canada, para ma-circumvent niya yung illegal recruitment, anti-illegal recruitment law natin. Labas-masok na to ng ibang bansa, papunta ibang bansa. Hindi natin siya mapipigilan. Pupunta po ng Hong Kong, Dubai, doon nakakapag-recruit ulit siya ng mga OFWs at naluloko. So patuloy siya nakakapag-recruit. So, ito ba'y nasa radar nyo? Itong si Mabatid, and are you not doing anything na para makipag-coordinate sa NBI o sa DOJ? Yes, Your Honor. We are closely coordinating with the Department of Migrant Workers on this particular case.
But again, we don't have the ground to hold him or hold her because there's no hold departure order issued by the court. So yung balita makaban, kaya ngayon nakatakas po si Excel at saka yung kasama niya si Mikey. Hindi kaya papunta na sila ngayon sa Timor-Leste mga kabayan? Bakit naman tumakas itong si Excel? Baka ibig sabihin mga kabayan na siya po dito ay guilty. Bakit niya tinakasan po ang kanyang kaso? Bakit niya tinakasan po ang kanyang mga nagreklamo sa kanya? Dapat harapin niya. Huwag siyang tumakas mga kabayan. Huwag niyang gayahin po yung ibang tao doon na nagpunta doon sa Timor-Leste. Alam niyo may update ko mga kabayan at meron akong na-discover na ito pong si Excel Sebastian ay medyo talagang nang loko mga kabayan. Dito sino ba dito yung naka-follow po dito kay Excel Sebastian sa lahat po ng kanyang mga uploads. 'Di ba palagi siya nagpapakita ito ng mga marami po na mga laruan mga kabayan. Yung talagang malaki po ng mga laruan. Meron kasing nag-post dito at nag-reply po sa kanyang account. Binigay siya dito ni Denden Hasizume. Sabi niya, first interview mo sa TV Excel Sebastian. Sabi mo sa TV interviewer kay Ivan Merina na galing sa Japan yung mga robots na yan. Gawa ng lolo ko yan na hiniram mo, sabi mo ibabalik mo din pero ginamit mo sa interview. Yung sa mga half-bust na superhero na nasa likod mo, sabi mo sa'yo yan. Hiniram mo yan sa tatay ko. Hindi sa'yo yan, pero claim mo sa'yo. Tingnan niyo mga kabayan, talagang nanloko nandito si Excel kasi gusto niya ipinapakita ito sa kanyang mga viewers, sa kanyang followers na marami sa dito mga nakolek po ng mga laruan at kanya daw, according po sa statement po ng nagbooking sa kanya, parang claim niya sa kanya mga kabayan. Pero ang totoo yan, hindi po sa kanya yung mga laruan mga kabayan. Parang ipinapakita niya dito para makapaingkan niya siya dito ng kanya mga followers, ng kanya mga subscribers at ipasok dito sa kanyang investment scam mga kabayan. Investment scam na tawag niyan eh. So anyways, dyan naman tayo sa ating next topic. Pag-usapan natin yung issue sa Socorro na kung saan meron po dito nagbooking po na isang membro po dati ng SBSI ng Socorro mga kabayan. Sinabi niya yung mga patay daw na mga bata ay ginawa na lang ditong parang pataba sa mga tinanim nila or parang naging fertilizer mga kabayan. 'Di ba? Ang grabe talaga eh. Nung pinanood ko ang kanyang video, talagang nagalit. Grabe kung totoo man yan. Grabe po dito ang ginawa ng taga SBSI or yung grupo po ni Senyor Aguila mga kabayan. At nakita rin po natin kanina sa balita, dinala na sila doon po sa DOJ. So, for more details, let's watch this. Sumalang na sa pagdinig ng Justice Department ang inakusahang kulto sa Surigao del Norte. Nakatutok si Cedric Castillo. Pasado alas 4 ng hapon kanina nang pumasok sa tanggapan ng Department of Justice ang grupo nina J. Renz Kilario na kinikilalang Senyor Aguila o leader ng organisasyong Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Galing ang grupo sa Senado kung saan sila nakadetain matapos ma-cite in contempt sa huling pagdinig. Sumailalim sa clarificatory hearing ang liderato ng SBSI para sa reklamong trafficking, kidnapping, child abuse at iba pa. Kailangan muna nila i-clarify yung ibang issues. They have to get certain facts straight para maayos yung PI. Magsasuggest pa yung panel of prosecutors kung ano pa ang pwedeng ibigay na documents. Alas 5 in punto, ineskorta na palabas ng DOJ ang mga opisyal ng SBSI para ibalik sa kustodiya ng Senado. Hindi sila nagpaunlak ng pareham. Bago nito, bandang 1:00 ng hapon naman nang magtungo rin sa DOJ ang mga dating miyembro ng SBSI na inirereklamo ngayon ang organisasyon. Nasa pangangalaga naman sila ng Interagency Council Against Trafficking. Sabi ng DOJ, magsasagawa ulit ng clarificatory hearing sa October 12. Wala pang schedule ang mismong preliminary investigation para sa mga kasong posibleng kaharapin ng SBSI. Isang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na si Dayan Dantes, may nakakagulat na revelasyon tungkol sa SBSI na pinamumunuhan ng di umano'y Socorro cult leader na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila at iba pang matataas na miyembro ng SBSI sa Surigao del Norte
na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico. Ayon sa kanya, yung mga libingan daw ng mga batang nakahimlay sa hindi naman daw simenteryo ay pinaghuhukay. At yung mga iba daw ay nakalibing na sa lupa at isinama na daw ito di umano sa taniman ng kamuting kahoy ang mga bata. Ayon pa kay Dayan Dantes, kahit saan-saang kanto lang daw inililibing yung mga patay. Meron daw nakalibing sa bandang tuktok, pero hindi daw simenteryo ang pinaglibingan. At ang simenteryo daw na may mga cross ay hindi daw lisensyado. Kaya hindi daw sila makasagot sa tanong ni na Senator Risa Hontiveros at Senator Bato de la Rosa kung rehistrado nga ba ang simenteryo nila dahil hindi umano ito rehistrado. Ayon pa kay Dayan Dantes, sana daw ay tanggalin ang Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI dahil hindi naman daw bayanihan ang gustong ilagay ni na Mamerto Galanida at Karen Sanico. Meron daw silang sariling pangalan na itinatayo, ngunit ito daw ay nabulilyaso kaya bumalik sila sa bayanihan. Sila din daw di umano ang may hawak ng mga armas, kung saan ang iba daw sa mga ito ay nakalibing at ang iba naman daw ay dinala sa kanilang mga kaalyadong NPA sa mainland. Dati daw ay hindi kulto ang bayanihan, ngunit ito daw ay napasama dahil sa bagong namamahala. Dagdag pa ni Dayan Dantes, pati daw yung mga may-ari ng lupa na pinagtirikan ng kanilang ipinatayong barong-barong ay hindi sa kanila. At tinirikan nila ito ng bahay kahit ito ay titulado ng tunay na nagmamay-ari ng lupa. Noong sinubukan daw pumunta ang talagang may-ari ng lupa para bisitahin ang kanilang pananim, pinapaulanan daw sila sa pamamagitan ng airgun na may bala umanong Jolens para daw matakot ang mga may-ari ng lupa at hindi na daw sila makaakyat. Ayon pa kay Dayan Dantes, naglalagay pa daw sila ng pako sa daan para hindi na makaakyat yung mga motorcycle na gustong pumunta doon. Ito daw ang dahilan kung bakit hindi makapunta doon ang nag-iimbestiga dahil tinatakot nila. Pero tayong sa loob ng Senado, mga kaibigan ko. Yes, mga bata, Inday, meron pang hindi pa niregla pa, pinilit na ipakasal doon sa din. Alam nyo, 2 na ang anak nung batang yun ngayon. I think she is now 14 years old. Yung pilit pinag-asawa na hindi pa siya niregla. Kawawa naman, hindi nakaranas ng first time na duguin ba, na niregla. First time tuloy, dinugo siya. Kaya mga kaibigan ko, sana tanggalin niyang SBSI dahil nga naman, hindi naman talaga bayanihan ang gustong ilagay ni Mamerto Galanida at ni Karen Sanico. Hindi. Meron silang itinayo, meron silang sariling pangalan, pero nga nabulyaso, bumalik sila sa bayanihan. Alam niyo, kahit saan-saan lang, kahit saang kanto lang nila nililibing yung mga patay. Merong nandun sa bandang tuktok. Ang ganda, overlooking ang kanyang pinaghimlayan. Pero naman, hindi naman sementeryo yung pinaglibingan. Kahit nga yung sementeryo nila na uniform yung mga cross, ay hindi rin pala lisensyado. Kaya hindi makasagot si Kagid kung dahil pala hindi siya lisensyado. So tago sila ng tago, nahuhuli rin. Wala, kahit anong gawin nyo, Kagid. Karen Sanico, Janjan Ahok, and Jerins. Buti pa, Jerins, maglumpasay ka na lang dahil wala nang tagahugas sa kuyukot mo. Si Janjan, andyan nakakulong kasama mo, pero magkahiwalay kayo. Ayan, Sultana Ruth Ilandag is from Barangay Sudlon. Sudlon is the barangay of their so-called cult God. Sinungaling yun si Kagid. I know so! Sinungaling sa lahat ng sinungaling dahil nga akala niya hindi siya mahuhuli dahil siya ay kagalang-galang na board member. Kagalang-galang na ex-mayor ng ating bayan, mga kaibigan ko. At
kagalang-galang na superintendente ng edukasyon sa Siargao. Region 10. You see, kaya akala niya, walang magdi-dare because I am untouchable. Grabe yung gigil ni ate, mga kabayan. Pero grabe talagang ginawa po dito ng ng makulto dyan sa Socorro, mga kabayan, sa SBSI, no? Kung totoo talaga yan, sana bitayin na eh. Anyways, bago mag-jump po sa ating next topic, i-shout out natin po ating mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Also, shout out po sa mga silent viewers. I-shout out natin ang mga channel members. Sila si Ryan, Cosmo Defender, Pusong Inami o Sis Queen, Fiz Calante, Russell Teroel, Bia Vivar, and Mel Grace Holmes. Hi to Virginia Marasigan, Dinida Inting, Evangeline Atienza, Edie Peñano, Virgilio Halili. Hi to Leonardo Steliero, Marcus Hernandez. Nandiyan po kasama natin si Milagros de Rilo, Lemuel Pasco, Rin Valdez, OPM Labsong Sanchez, Girly from Medina, Kiss A. Hi to Raul Balyarta, Maiti Baisa, Noel Narcida, Tunevilla from Santa Mesa, Manila. Nandiyan po si Filomena Ranada and Roy Rabor Hara. Greetings from Rodolfo Ranada Rabor. Hi to Elmer Justaliro of Quezon City. Isara po natin si Aurora Mercado na Mangaldan, Pangasinan, Gemma Distrajo, Amy Joaquin from Japan, Ryan from Virginia, USA, and hi to Carclia, Sister Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lou, Tita S, Caitlin, Tata Emik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Of course, ito rin po natin si Nonoy Florin Hills from Mandawi City. Mga kabayan, i-include ko rin po ito sa balita natin. Ito tungkol po kay Pura Luca Vega. Si Pura, mga kabayan, nakalaya na po, nakapagpiansa. So nakita ko sa balita, sabi dito, Pura Loca, dramatic and the prayer performance kasama ang ina. I think alam mo natin yung kantang The Prayer, mga kabayan. Ayaw ko lang po i-play dito kasi nga copyrighted ho yan. So i-resist lang po sa YouTube. Maganda yung kantang The Prayer. And I think alam nyo po yun, yung alam nyo po yung tono na yun. So baka hindi nyo lang po alam yung title. Sabi dito sa balita, mga kabayan, matapos makapagpiansa, nag-perform si Pura Loca ng The Prayer kasama ang kanyang ina sa isang fundraising event na ikinasa ng mga fellow drug artists niya para sa kanya. Pinangunahan ni Drug Den PH winner Naiya and fundraising event sa Brooklyn Warehouse sa Sampaloc, Maynila nitong gabi na October 8. Ibinahagi ng netizen na si Noel Capili Ruiz sa X ang kanyang video sa naging performance ni Loca. So medyo dito ako medyo na-burden, mga kabayan, kasi meron siyang sinabi dito ni Clive V. Argelies. Sabi dito, the gays are crying tonight. Pura Loca Vega is back on stage and no one is prepared for this mother and daughter The Prayer drag performance comeback. Ulitin tayo, mga kabayan. Sabi niya, no one is prepared for this mother and daughter. Mother and daughter, daughter na pala ngayon si Pura, mga kabayan. Diyan ako medyo natas, mga kabayan. Kasi nga, parang magiging confusing kasi ito sa mga kabataan natin. Di ba? Alam lang po natin kung ano po yung daughter. Daughter, supposed to be babae yan, mga kabayan. Anak po na babae. Si Pura, naman yan, lalaki naman yan. Saka, siyempre, Vicky, ay siya nga pala, hindi pa ako against sa LGBTQ+. Marami kong kakilala, marami kong kaibigan po ng mga LGBTQ+. Sila po yung mga babae at mga kabayan. At saka, alam nyo na, katawa naman talaga sa kasama eh. At saka, mahilig po magpatawa, mga kabayan. Kaya gusto ko rin po silang makasama. Pero dito, i-clear lang po natin. Alam ho natin po, kilala natin or ano yung daughter at saka yung son. Okay lang po sinabi nito na itong performance na to is no one is prepared for this mother and son. Dapat son, hindi dapat daughter. Kasi magtatanong po yung mga kabataan natin, yung mga anak natin na daughter na pala ang tawag ngayon na sa merong putotoy. 'Di ba? Itinuturo ho yan sa school natin na yung lalaki, anak na lalaki dapat son. Yung anak na babae dapat daughter. Dapat ganun, mga kabayan. Huwag kayong gawin yung bakit naging daughter na? Alam niyo po. Sana hindi ganun ho. Kaya nga kayo minsan na babae. Pero alam nyo, hindi naman makagets right nyo naman yan. Pero I'm just helping you. Para hindi kayo mabas, dapat
Gamitin natin ang totoo po na word. Dapat ang totoong gagamitin na word para doon sa lalaki at saka sa babae, di ba? Sana naintindihan niyo po si Sir Ivan. Huwag yung ganun. Hindi naman kasi daughter si Puraloka eh. Son naman kasi siya, di ba? So anyways, bago na mag-jump po sa tingin sa topic, i-detsok lang po na yung Siyata Makabayan. Nandyan po si Emmy Joaquin, Marian Shuko, Yolanda Gakuya, Phil Bronyula, Aurora David. Nandyan rin po si Emmy Sarino, Angelita Rosanger, si Audra Ser TV, Jess Tobtob, Lenda Lim from the city of Ilagan, Isabela, and hi to Barkadahan Forever FM and Susan Austria. Of course, nandiyan rin po si Antonio Payos. Pag-uusapan na natin itong issue po ng LTFRB chairman na si Chofilo Guadis na kung saan nasangkot dito sa isang alleged corruption dyan sa LTFRB Makabayan. Ngayon, nagulat mo ako dito sa pahayag po na isang whistleblower na yung kasama po ng Mandibela Makabayan na si Val Malbuena na parang isinangkot na dito na parang meron daw kinalaman rin po dito, sangkot po sa alleged corruption yung Malacanang mga kababayan. Parang biktima lang dito itong si Guadis mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Kaya ho, imbis na inimbestigahan, hindi na sana dumating sa punto na to kung noon pa lamang ho pinakinggan na yung aming mga paratang at nag-imbestiga sila ng sarili nila, hindi na sana dumating umabot sa ganitong senaryo. Dito po kanina, kasama po natin yung whistleblower na galing po sa ahensya ng LTFRB. Executive Assistant po siya dati, former Executive Assistant ni Chairman Chofilo Guadis III. At siniwalat niya rito yung mga anomalya po ng lagayan doon sa loob ng LTFRB mula sa ganitong tao papunta po dito sa Malacanang. Nalagayan daw po ayon doon sa ating whistleblower, nalagayan po doon sa mga prangkisa, provisional authority at mga ruta na para mai-award doon sa mga tao na to. Ulitin ko, hindi natin dito kalaban ang gobyerno na nilalabanan. Ang nilalabanan po natin dito yung korupsyon na nagpapahirap po sa taong bayan. Yung whistleblower, ano po yung mga dala-dala niyang mga ebidensya? Actually, meron siyang mga screenshot, may mga ibang dokumento na papel, black and white, at saka mga audio recordings po ng kanilang mga pag-uusap. Pero kanina ibinunyag niya kanina. Ibinunyag niya po kung paano po yung scheme ng lagayan, mula kanino, papunta kay kanino, hanggang sa dulo po kung kanino ho yung huling lagay na dinadala ho. Sir, bakit kayo napili ng whistleblower na magbunyag ito? Actually, nung una, July pa to nung nilapit niya sa akin, nung una, siyempre ayaw ko maniwala dahil July, kumakalaban na ako dun sa maling patakaran. Kung matatandaan ninyo na second strike, ando doon na yung pagbubunyag ko na sana maimbestigahan nila. So ang ginawa naman ho ng DOTR at ng LTFRB, hindi ko rin ho alam kasi, pero nagpapasalamat ako sa tiwalang ibinigay niya sa akin kasi nasa akin lahat ng mga screenshots, audio recordings at kung ano-anong mga dokumento, binigyan niya ho ako ng kopya. Kaya mas maganda kung sa kanya ho ito manggagaling o pag-file po namin ng kaso sa ombudsman ngayong linggo po na ito. Sir, pwede ba namin malaman kung sino ang whistleblower ito? Ano po yung whistleblower po kanina, yung executive assistant, former executive assistant ni Chairman Chofilo Guadis III, ni Jojo Guadis, si Jeffrey Tumbado ho. Yung dating communication staff o COMSEC ng LTFRB, siya rin ng PIO ng mga nakaraan. Actually, nagulat din talaga ako. Yung tanong nyo kanina kung bakit sa akin, hindi ko rin ho alam kung anong meron. Ano ho? Sir, sa video recording, anong napag-usapan doon? Mahaba-haba po ito kung paano yung koleksyon, kung paano ipaparating, kung paano aaprubahan yung hiling ng mga taong nagbibigay ng mga lagay po na ito. Again, sinasabi ng ating whistleblower, hindi sila nang hingi, kusang inalok, siguro na-temp, o talagang meron hong scheme na lahat ng lalapit ay i-accommodate nila. Sir, kayo sa Manibela, naranasan niyo na ba yan? Maraming beses. Hindi lang namin itinuloy na kasi hindi namin kaya.
Sir, yung panghihingi sa pagitan ng LTFRB at kanino po? Mga bus company? Mga iba-ibang transport group po ito, iba-ibang transport cooperatives, corporation. Hindi po ito samahan na katulad ng Manibela o ibang samahan. Individual po na transport cooperative o transport corporation o mga taong individual din. Base ho sa ebidensya, magkano po yung pinakamataas, pinakamaliit? Ang nabanggit niya po kanina, nasa 5 million pesos. Doon sa pinakamababa, hindi ko na matandaan. Pero doon sa mga papel na ipinasa niya sa atin, ang pinakamababa ho ata, hindi ako nagkakamali, ay 100,000 piso. Para po sa mga prangkisa ito, sir, no? Iba-iba po, may prangkisa, may provisional authority, at yung pag-award po ng ruta. Yearly siya, sir. Hindi ho ganon. Tingin ko one time ho ito, kasi pag na-award po sa iyo ito, syempre, renewable siguro. Yun ho, hindi ko ho alam kung hindi ko ho natanong kung paano ho, kung lifetime ba ito o hanggang saan po yung dokumento na i-award sa kanya. Paglilinaw, sir Mar, yung hinihingi nila para lang maasikaso or bayad doon sa mga hinihingi? Actually, hindi. Ang sabi ng whistleblower ni Jeff, kusang lumalapit yung mga transport para ho makuha nila yung mga ruta na to. So, mag-aalok, yun ang sinasabi. At pag nag-alok, siyempre, sino ba nga ba naman ang hindi matitem? At ang isang mabigat dito, talagang merong monthly na kailangang ipunin para ibigay kay ganito at kay ganon. So, ayon sa kanya, at ayon din ho sa amin talaga, matagal na po itong kalakaran. Naman, Guades, ilan po ang pwedeng madawit sa kaso? Siguro ho, hindi ho bababa ng 5 yung doon sa listahan po na binigay niya sa akin, hindi ho bababa ng 5. Nandyan po sila ngayon sa posisyon? Nandyan pa sila sa posisyon ngayon lahat. Opo. Bukod pa po ito doon sa mga kung sino ang nagbigay, kung sino ho ang nag-abot, meron ho tayo kung sino niyan. At meron din hong lulutang pa na yung mga mismong nagbigay po ng pera ay sila mismo magsasalita. Sa takot lamang ho, kaya ho, kasi nga ho, itong press con na ito ay public. Unang-una, vindicated ako na yung paratang ko noon pa ay ito na yung ebidensya. Galing mismo sa ahensya na kung saan ho na tinuturo natin. No less than the executive assistant of the chairman. Di ho ba? Mabigat ho ito. Na hindi ko naman ho ito pinilit. Ako ho ang nilapitan para tulungan at magtulungan kami dahil nga po marami ang napapahirapan. Kung hindi ho sila magre-resign at hindi ho maibabalik sa amin yung aming mga prangkisa na ipinananakot sa amin, sa Lunes ho ang pinakamalaking transport strike na mararanasan po ng gobyerno. At hindi lamang po ito basta tigil pasada. Pupunta ho kami sa harapan ng LTFRB, ng DOTR hanggang Malacanang at doon na ho namin iiwanan o kung posible na kung ano man ho ang gawin namin doon sa aming mga jeepney doon total, binigyan na ho kami ng taning, daig pa ho namin ang may cancer. This coming Monday, October 16, kung hindi ho ako nagkakamali, nationwide po ito. Kasama sa press con ng Manibela ang dating executive assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Guades na si Jeffrey Tumbado. Kwento niya, may kalakaran daw ng ruta for sale, provisional authority for sale at special permit for sale daw sa ahensya. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route. Tapos, kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasaiyan, kahit hindi pwede, hanapin mo ako. Tapos, yun na. Milyong piso raw ang halaga ng mga illegal na transaksyong ito. Halos araw-araw may mga ganyan na. Ako ang nilalapitan, ako ang binubulungan. Ba't din nililinaw ko, walang nanghihingi, kundi may naglalagay. Kalat din daw ang katiwalian hindi lang sa LTFRB Central Office, kundi pati sa kanilang regional offices. Walang pinangalanan si Tumbado sa kanyang mga isiniwalat pero posible raw na hanggang Malacanang ang mga sangkot sa katiwalian. Sa gitna ng revelasyon, naniniwala naman si Tumbado na posibleng biktima lang din daw ang dating niyang boss na si Guades. I don't believe na siya lang ang pang sarili niya yun. I mean, may instruction din from higher up.
May mga hawak daw na patunay si Tumbado na sapat daw para makasuhan ng graft ang mga tiwali sa LTFRB. Dahil sa mga naisiwalat, tingin tuloy ni Valbuena, walang totoong kakampi sa panig ng gobyerno ang mga tsuper at operator ng mga pampublikong sasakyan. Saan kami pupunta ngayon? Kung kami na walang kakayanan, magpapapasok ka dun sa ruta ng mga bagong players, sasagasaan mo. Ang hirap na nga ng biyahe ngayon, dadagdagan mo pa kami. Mariin namang itinanggi ni Guadis ang akusasyon ng dating assistant. Wala po akong alam. As of this morning, nasa office po naman ako. Wala pa po akong nalalaman na ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Wala pang pahayag sa issue ang palasyo. Yang iso niya makaabayan, dapat o yan dalhin po doon sa Senado o doon sa Kamara. Kasi nga, di ba, nasangkot ito yung pangalan po ng Malacanang na meron daw mga opisyalis na sangkot dyan. Itong si Guadis, parang nagiging biktima ng makaabayan. Parang ginawa po ditong puppet. Alam niyo po, yung mga padulas mo, yung mga under the table, kahit sa mga ahensya makaabayan, meron talaga yan At hindi ho yan nawawala hanggang ngayon. So, dapat na ho yan imbestigan makaabayan. So, siya naman natin po si Elma Bagilat, nandiyan rin po si LC Adaman, Roger Romero, Mary Omura, Trip ni Tito Max, nandiyan rin po si Bella Chu and Rose Guevara. Makaabayan, ipapakita ko sa inyo yung tungkol sa dito sa mga drogas na marami pong nasabat na halos umaabot po dito ng 30 billion pesos sa panahon yan ng Marcos administration. Ulitin ko lang po, binas po si PBM dahil sabi nila incompetent daw si PBM dahil marami itong nagkalat po ng mga drogas na nakuha po ng NBI, ng kapulisan natin, ng Bureau of Customs, pero hindi kasi natin naintindihan makaabayan, epektibo po ang ginawa ni PBM. Epektibo po ang ibinigay na mandato ni PBM doon sa mga ahensya natin. Kaya nga marami itong nasabat po na mga drogas dyan sa mga warehouses, doon po sa Mexico, sa ibang lugar mga kaabayan, dahil po yan kay PBM kasi magaling po si PBM, di ba? So, for more details, let's watch this. Hindi na mapapaalala ng ilang mambabatas ang sunod-sunod na nakukumpiskang shabu. Magmula kasi nitong Agosto, higit 1 tonelada na ng shabu ang nasaba. Sa kumakayang balita niya, si Marian Enriquez. Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos noong July 2022, pumalo na sa halos 4.5 tonelada ng shabu ang nasabat ng mga otoridad. Ang kabuuang halaga niya, 30 bilyong piso. Higit 1 tonelada yan na kumpiska mula Agosto hanggang Oktubre lang itong taon. Bagay na lubhang nakababahala ayon kay Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Don Gonzales Jr. Nakakalungkot po at nakakaalarma na ang dating tahimik ng bayan ng Mexico at siyudad ng Mabalacat ay nabahiran ng ganitong klaseng kontrobersya. I will not let these incidents hinder future investment and other economic opportunities. Kabilang sa mga nasabat ang nasa 300 kilo ng shabu sa Manila International Container Port noong October 4, nasa 2.2 billion pesos ang halaga niya. Nitong September 24 naman, 560 kilong shabu na nakasilid sa tiba ang nakumpiska sa isang warehouse sa barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Nagkakahalaga yan ng higit 3 bilyong piso. Nasa 200 kilong hinihina ng shabu naman ang nasaba sa isang abandonadong sasakyan sa isang parking lot sa Mabalacat, Pampanga noong August 25. Pero kanina sa pagdinig sa Kamara, biglang kambyo ang NBI sa nakuha sa operasyon niya sa Mabalacat. We did not claim that those substances found were shabu. The media came out that it were suspected methamphetamine hydrochloride, but the NBI did never claim that those were shabu. Ayon sa NBI, ang nakumpiska ay dimethyl sulfone, isang sulfur compound na ginagamit na cutting agent o adulterant sa paggawa ng shabu. It only shows that there is a clandestine shabu laboratory in the Philippines right now. And those substances that we were able to seize are going to be used in the manufacture of that illegal drugs. Ipinaturn over na ng mga mambabatas ang mga nakumpiskang dimethyl sulfone sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ipinapasapina naman ng isang Willie Ong na may-ari ng warehouse sa Mexico, Pampanga para dumalo sa susunod na pagdinig. Gusto rin malaman ng mga mambabatas kung may kinalaman ang mga lokal na opisyal sa drug bust.
Humihingi na rin ang PDEA ng dagdag na interdiction units para mabantayan ang mga pantalan na posibleng pasukan ng mga illegal na droga. September 18 daw dumating sa Subic Port ang shipment mula Thailand. Sa unang tingin, aakalain mo ang laman ng mga kahong ito ay tsaa. Yun pala, kilo-kilong shabu ang nasa loob. Ang 530 kilos ng shabu sa isang warehouse sa San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Nagkakahalaga raw ang mga kontrabando ng 3.6 billion pesos. Doon po kay Mr. Willie-O. Ilang beses po kayo nakita ni Mr. Willie-O? Bali twice po, Your Honor. Saan po kayo nakita? Sa munisipyo po, Your Honor. Mayor, hindi naman sa pag-ano, pero nangyari po ang pagtayo ng building, ang pag-transact po ng building, lahat ang nakausap po ni Mr. Willie-O, kayo po. Are you aware that Mr. Willie-O is involved in any drug deal? Please proceed, Mr. Chairman, proceed. One more question to PDEA. Nahuli po natin yung mga droga doon sa barangay San Jose, Malino, more specifically sa building ng Unimax Steel Corporation. Is that correct? Again, Your Honor, may I ask NBI to answer that question? Okay, sa NBI. Doon po natin nahuli, as per report, yung droga doon mismo sa Unimax Steel Corporation building. No, Mr. Chairman, it's Empire 999. Empire 999. So yun po ang owner ng warehouse. It's Mr. Willie-O. Okay. To Barangay Chairman, kailan po tinayo itong building ng Empire 999? Actually po, January po yung building permit na na-approve. As our record po, November po nag-start yung building. November 2022. Nakilala niyo yung si Mr. Willie-O, Mr. Chair? Nalit ko po nung kumukuha sila ng building permit doon sa permit sa clearance sa pagtayo ng building. Alam niyo po ba, Mr. Chair, kung kaninong lupa binili ni Mr. Willie-O itong pinagtayo ng building? Wala po akong nalis na sa pagbibili nila. Hindi, pero you're the barangay chairman. You should know sino-sino yung mga tao doon, sino-sino yung mga may-ari ng mga lupa. So, sa pagkakalam nyo, hindi nyo alam kung sino talaga may-ari ng lupa. Ang alam ko po, tatlo may-ari ng kaso, hindi ko na alam kung sino sila po. So, Mr. Chair, bago tinayo yung building, lumapit sa'yo yung Mr. Willie-O. Oo. Nagkausap kayo. Opo, sir, doon po sa pagkuha ng permit to construct po ng kanilang. So, nung nag-usap pa kayo, Mr. Chair, ano ang sinabi niya sa inyo? Ano ang tatayo niya? Warehouse po. Warehouse. So far, nung naitayo ng buildings, November, ano ang activity ang nakita ninyo doon, Mr. Chair? Actually po, for warehouse po yung naitayo. As of now po, kasi may problema po ata sila sa permit sa wala pa po silang permit, kaya ang alam namin hindi sila nag-operate. Hindi, ibig sabihin, Mr. Chair, mula nung naitayo yung building, anong activity ba? Ano bang sinabi talaga ni Mr. Willie-O? Anong negosyo yung bakit sila magtatayo ng building doon? Siyempre, sasabihin niya sa'yo, Barangay Chairman, Kap, magtatayo ng building dito, importer po ako ng ganito, ganun. Ano specifically yung sinabi ni Mr. Willie-O sa'yo? Anong klaseng negosyo yung ilalagay nila doon sa barangay mo? Ang sinabi po nila, ang business nila, warehouse. Kaya po nagtatayo ng warehouse lang po. Opo. So, walang sinabi kung ano ho ang ilalagay doon, anong klaseng produkto? Ano po, parehas lang po nila. It's for rent. So, Mr. Willie-O, ang sinabi po, Mr. Chair, is nagtayo ng building and then po for rent. Ngayon, ang tanong ko po, mula nung naitayo, from November until nang bago nagkahulihan, ano ang activity? Kasi ikaw ang barangay captain eh. I know, nasa politika din po tayo, lahat ng barangay captains, alam po nila nangyayari doon sa barangay nila. Alam nila kung sino pumapasok sa mga tao, anong mga klase ng mga ginagawa. So, nung naitayo na po yung building, ano ang nakita ninyong
nakita niyo yung activities doon. May mga pumapasok ba ng sasakyan, nag-deliver po ng produkto, sino po mga tao doon. Ano ang nakita mo yung activity mula nung itinayo yung building, Mr. Chair? Ang alam ko po, wala pang laman yung mga building kasi wala pa sila pang permit. Hindi pa po kumuha ng permit sa barangay. Ang alam namin po, nang kasama ko sa Sanggunian, mga council ko, wala pa po, hindi po sila nag-operate. Pero wala po, yun na, okay, nandun na po tayo, Mr. Chair, na hindi pa sila nag-operate. Pero wala ba kayong nakikita pumapasok ng mga tao doon? Wala ba kayong nakikita ng mga foreign-looking persons, mga Chinese-looking persons na pumapasok doon, nagsusurvey o tinignan yung building? Wala po, ang nakikita ko lang yung mga construction worker po nila na nagbabawag sa fence. Pero Mr. Chair, mukhang malabo naman siguro yung sinasabi mo yung walang nakikita. Ang daming pakete ito. This is for 530 kilos. Imposible naman pong walang nakakalam dyan sa barangay ninyo na wala nakikita yung mga kahit na sinong tao. Paano pinasok po yun? Actually po, nung September 23, dumating po yung NBI NCR sa amin. Nag-alok po sila na magpapasama sana sa operation nila sa warehouse. That time po wala pa ako kasi may meeting ako sa San Fernando. Pinasama ko po yung isang kagawad sa barangay secretary. Pero Mr. Chair, nagbigay po yung kayo ng barangay clearance sa Mr. Rio na magtayo ng building. Opo, for building purpose sa pagtayo nila. Meron mo bang permit ito, building permit galing sa munisipyo, Mr. Chair? Meron po sila. Anong sinasabi mo kanina, Mr. Chair, if I'm not mistaken, sinabi ninyo, kaya walang pumapasok doon, walang activity dahil walang building, walang permit. Wala pa po silang business permit. Business permit po, pero ang building permit meron. Building permit po, ayos po, natapos po nila. Nung natapos po yung building, Mr. Chair, kayo ba ay nakapasok po doon? Ako, doon sa harapan, kasi may mga guard na doon. Kasi siyempre, kayo po ang barangay captain, Mr. Chair, hindi siyempre, minsan curious po tayo, kung ako barangay captain, gusto ko rin po makita, ano itong tinatayo ito, malaking building. So, being a barangay captain, I should know everything that goes on my barangay. So, minsan, bibisitahin ko po yun. So, nabisitahin mo ninyo. Nabisitahin ko, wala pa naman nagre-renta sa mga... Pumunta po, Mr. Chair, walang tao. May mga tao po yung mga office worker nila sa may container van office. Nakita mo nyo ba na may laman yung bodega? Wala po. Wala po. Ngayon, nandito po ba, Mr. Chair, ang taga-munisipyo ng Mexico? Comsec, do we have the presence of former Mayor Tumang? Mayor Tumang, is he present? I thought si Mayor Tumang. Nag-vote na po ba kayo, Mayor Tumang? Ang ating incumbent mayor, si Mayor Gonzales, is he present? Yes. Mr. Chair, may proceed. Yes, please. Sinasabi ho nila, nagbigyan ho ninyo ng building permit yung Empire 999, pero wala pa hong business permit. Tama po ba? Before that, Your Honor, may I ask if Mayor Gonzales has taken his oath? Nakapag-oath na po ba kayo? Okay, sige. Please proceed. Yes, Mayor, nung tinayo po itong building ng Empire, according to the NBI, it is owned by Mr. Willie Ong. Nakipagkita po ba ito sa mga local officials, si Mr. Willie Ong? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kasi 41 days pa lang po ako sa pagka-install ko as mayor. Also, yung nagbigay po ng building permit si former Mayor Tumang. Tama po. Okay, Mr. Chair, I'd like to direct my question to Mayor Tumang. Nag-apply po ang Empire 999 ng building permit po sa inyo.
And according to NBI, it is Mr. Willie Ong who is the owner. Ang tanong ko po, Mayor Tumang, nakausap niyo po ba itong si Mr. Willie Ong? Nandito po, Your Honor. Doon po, yung pong pagtubos po ng building permit sa engineering po ang napaprocess sa kanilang building permit. So you have never met Mr. Chair itong si Willie Ong personally? Nandito po, nag-courtesy po sa munisipyo, Your Honor. Taga saan po ba itong si Mr. Willie Ong, Mr. Chair? Alam ko po, taga Nevesia. Nung pumunta ko sa inyo si Mr. Willie Ong, ano ang sabi niya, anong tatayo niyang negosyo? Yung po, warehouse. Warehouse? Yes po, Your Honor. So, for rent lang, di po ba? Sabi ni Mr. Chairman. Hindi ko na po ma-recall, pero parang ganun po. Ilang beses po kayo nakita, Mr. Chair? Twice po ata, Your Honor. Ngayon, Mayor Tumang, since you're the mayor, I suppose, you know kung kaninong lupa ito binili. Yung pong unang binili niya, hindi ko po alam kanino. Bali 2 beses po. Yung pangalawa pong binili niya sa kapatid ko po. So ito ba yung po, itong binili sa kapatid niyo, Mr. Mayor Tumang, ito ba yung tinayuan ng building ng Empire? Hindi po ako sure kung doon po natayo ang doon sa lupa. Kasi mga 3 years ago na po binili po yun. So nag-usap po kayo, Mr. Chair, ni Mr. Willie Ong, hindi niyo naitanong anong negosyo niya. You just take it at it na magtatayo sila ng warehouse. Pero parang katakataka po yun dahil magtatayo lang ng warehouse na hindi yung sinasabi anong klaseng negosyo, anong ilalagay dun sa warehouse. 2 beses po kayo nagkita, Mr. Chair. I'm sure that you had a lengthy discussion, you had a lengthy conversation. During your conversation, napanggit siguro po niya. So yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Sa mga kabayan, before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba. Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kami ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin nang sa gayon mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Amen. So maraming salamat mga kaabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang presidente at ang bisi na mahal ang